Gusto mo ba pumasok ng seminaryo at hindi mo alam ang gagawin? Okay, sa susunod na formation year, kung ikaw late ka na or nagbabala ka pa lang, kahit ikaw ay sobrang bata, ikaw ay nasa 18 years old or kaya sobrang tanda mo na, nasa corporate world ka na o nagtuturo ka na o bossing ka ng isang company or kung ano man yung trabaho mo, nature of work mo ngayon. Baka ikaw kalalakihan, tinatawag ka ng Diyos para maging isang seminarista at magpapari. So ito yung mga requirements, okay? Una dyan, i-note nyo isulat nyo, walang edit-edit ito. Recommendation letter from the parish priest. At kakibat niyan, nag-serve ka ba sa parokya nyo? Diba? Kailangan mag-serve ka muna sa parokya nyo. Ikalawa, yung inyong transcript of record or kaya yung mga permanent record ninyo. Transcript of record sa college. Permanent record sa senior high, pababa. Kung papasok kayo ng minor seminary or senior high school seminary or whatever. Diba? And then, o kaya, kung galing kayo sa ibang seminaryo, lilipat kayo sa kabila. Recommendation letter dun sa dati ninyong formator. Yan yon. Isa pa, yung inyong letter of employment inyo, certificate of employment rather. Yun yung hihingiin sa inyo kung galing kayo sa work. And then, may mga extra pang hihingin sa inyo like medical certificate after na masabing makakapasok na kayo. And then, another step, entrance examination. May mga seminaring maluwag lamang. Maluwag in terms na tatanggapin lang kayo, mag-entrance exam lang kayo for the compliance. Pero yung iba, mag-entrance exam kayo para makasure kung tatanggapin ka o hindi. Commonly, kinukuha yung content ng entrance exam doon sa Civil Service Commission or CSC. Kumbaga, halimbawa, CSC reviewer. Kung merong mga followers ako diyan sa TikTok na nanonood ngayon sa YouTube na to, so nandun sa aking showcase, mag-check out na kayo. Karaniwan dyan ay ang analytical, mathematical, English, or verbal and non-verbal ability, and then situational. Yun yung mga common na exam sa IQ exam ng entrance examination sa seminaryo. Kaya kayo aspiring seminarian, ipasa nyo naway makapasa kayo. Mas maganda kung may sarili kayong reviewer. Nandun na yung mga question and answers yung mga dapat nyong basahin. Balikan nyo ako sa TikTok, nandun yung showcase, nandun yung CSC reviewer na 2025 or kahit anong civil service na reviewer. Kung meron kayong kakilala ng mga ate at mga kuya na nag-exam sa civil service at may reviewer sila, mas maganda na hiramin nyo. Pero latest yung nasa akin, no? At latest din silang nag-update ng kanilang entrance examination for the IQ exam. Another set of exam is the psychological exam. Diyan makikita kung consistent ang iyong behavior through written. Maaaring ito ay multiple choice, maaaring sa concept ng drawing, or maaaring sa concept ng essay. 'Di ba? Ang psychological exam, may iba't ibang uri yan. Depende kung ano maabutan nyo. Pero balik tayo dun sa, exam ninyo sa IQ exam. Karaniwan dyan, galing sa Civil Service Commission. And then, kung balak nyo pumasok sa isang orden, sa Dominican Order, ang exam nila dyan, mabilis. Logic. Puro logic. Pwede nyo ring sabayan ng pag-aaral tungkol sa basic logic and then doon sa IQ exam sa mga basics na galing sa civil service examination. Ako lang po magsasabi nito, pero yung mismong content galing na po sa seminaryo yun. Proven and tested na binili nila sa guidance counselor or psychologist. Yun po yung ipapa-exam sa inyo. Para makita kung equipped talaga kayo, kung talagang natuto kayo ng basic education. And then the final is the interview. Okay, ganito. Hindi ka inuobliga. Kung kaya mo magtagalog ng sagot sa interview, sumagot kayo ng Tagalog. But if you have a confidence to impose an answer in every question during the interview, just speak English during the interview. Pwede rin naman. Nagpapakitang gilas ka rin. Hindi mawawala yon.
gustong gusto mo makapasok ng seminaryo, pumasok ka na. And then lastly, ang i-consider mo, sa Pilipinas kasi, pagka pumasok ka ng seminary, kahit din sa ibang bansa, iiwan mo yung trabaho mo. Iiwan mo kung ano ang meron sa'yo. Kasi ang mga papasok dyan ay ang mga may benefactor o may sponsor, o kaya ikaw na nandito na nanonood ngayon, pwedeng wala kayong kapera-pera, pero mismong kongregasyon, mismong diocese ang magpapaaral sa inyo. Libre yon. Ano ang bayad mo dyan? Tumugon ka lang sa tawag ng Panginoon, nararamdaman mo yan at gusto mo, huwag ka na mag-alinlangan. Pasok ka na, no? And then, huwag ninyong kalilimutan na i-follow ako, i-subscribe, yan, yung pula sa baba. Click the subscribe, i-click nyo yung notification bell para pagka maglalabas ako ng mga contents ay makasubaybay kayo noon. Pero, feel free comment sa baba. Mag-comment lang kayo. Magtanong kayo ng kahit alin. Ha? Lalong-lalo na sa concern ninyo, ano ba ang gagawin ninyo pagdating sa buhay pagpapari, buhay seminarista. Ano po? Ako po si Dominus S. Ayan. Nagsha-share sa inyo ng mga tips papaano ang proseso ng pagpasok sa loob ng seminary. Sana nakatulong. Pero syempre, talagang hihintayin ko kayong mag-subscribe o i-click ang bell para pagka may mga video pa ako, tadan! Meron na naman. Lalabas na naman. Hihintayin ka ng mga seminaryong aasahan mo. Pasok ka na, huwag ka na mag-alinlangan.